Samantala, natukoy na ng PNP ang pagkakakilanlan sa sospek sa pag-atake dito sa Resorts World Manila at naniniwala sila na maaring maging tulay ito para malaman talaga kung anong motibo sa likod ng trahedyang ito. Nakatutok live si Rida Reyes. Rida. Yes, Gigi, bagamat tukoy na, hindi pa rin daw papangalanan ng otoridad ang lalaking umatake at namaril sa Resorts World Manila kahapon hanggat hindi pa natatapos ang kanilang investigasyon. Ayon sa Southern Police District Tomas Apolinario, hindi pa nila ito pwedeng ilabas dahil matter of procedure ito habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Malaki raw ang magagawa ng identity ng gunman para matukoy ang kanyang naging motibo sa pag-atake. Nauna nang iginiit ng AFP at PNP na robbery case lamang at hindi terror attack na maituturing ang insidente dahil hindi naman daw namaril ng mga tao ang suspect. Pero sa progress report na unang inilabas ng pulisya kahapon, lumalabas na 5 sa mga sugatan ang nagtamo ng tama ng bala sa kanilang katawan. Nananatiling naka-lockdown ang Resorts World Manila ngayong araw. Tanging SOCO at PNP lamang ang pinapayagang makapasok para magsagawa ng clearing operation sa gusali, partikular sa second floor gaming area ng casino kung saan natagpuan ang 37 nasawi matapos masuffocate sa usok. Kasunod naman ang insidente, doble higpit ang seguridad na ipinatutupad sa mga katabing mall at hotel. Ang pamunuan naman ng Resorts World Manila nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Dahil sa insidente kahapon, inanunsyo na ng pamunuan ng Resorts World Manila at ng Newport Mall na mananatili itong nakasarado sa loob ng susunod na 7 araw para magbigay daan sa 1 linggong mourning period para sa mga kaanak ng 38 nasawi sa insidente. Atin muna ang pinaka-latest mula rito sa Pasay City. Gigi. Maraming salamat, Rida Reyes.